Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang. Hamon ni Tatay Digong, magugulat kayo, nagkatotoo na ang sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte kay PBBM. Ano kaya ito? Yan po ang ating alamin mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Si Marcos, mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Mga kabayan, isa lang yan sa bahagi ng mga pahayag ni dating Pangulong Duterte, kung saan ay sinabi niya na mabait naman daw itong si PBBM simulat sa pool nang makilala niya at ayaw niyang makipag-away dito. Pero isang bagay lang ang nag-udyok sa kanya kung bakit tila nagalit siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay napansin niya at ng taong bayan na tila ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos at kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez ang tila nagpapatakbo at namamahala sa bansa, sa halip na si PBBM na itinilaga ng taong bayan bilang ating Pangulo. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas? Asawa niya, pati kay yung pinsan niya, sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong usap. Plus the congressman na Matatandaan sa isang event sa Davao na binanata ni PRRD si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bangag at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naman may matinding hamon si Tatay Digong dito kay PBBM na sabay silang magpa-drug test sa harap ng publiko. At ito rin ang sigaw ng taong bayan para matuldukan na ang mga agam-agam ng publiko na gumagamit nga ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo. it is for him to sit in the Luneta Park, makuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, makuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is approved. Samantala, ayon naman kay Attorney Mark Tolentino, karapatan ng taong bayan na malaman ng publiko ang mental health situation ng isang pangulo ng bansa. At dapat itong ibigay ng Pangulo lalo't dumarami na ang petisyon o hamon laban sa kanya kaugnay sa usaping paggamit ng illegal na droga. Ang presidente ng Pilipinas may tinatawag tayong public trust issues. Yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan yung opisina ng Malacanang. So dahil pinagkatiwala lang ng taong bayan yan, may karapatan ang taong bayan malaman kung yung driver natin, ating gobyerno, yung government leader natin, lalo na presidente, tama pa ba yung pag-iisip niya? May sakit ba siya? Wala ba siyang sakit? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na bang magpa-drug test ang ating Pangulong Marcos Jr. para magkaalaman na at mahinto na ang issue kaugnay dito? Sama-sama nating panuorin ang buong video at So yan mga karibin natin, hinahamon na nga po itong si President Bongbong Marcos Jr. Hindi lang po si dating Pangulong Duterte, maging po ang taong bayan, no?
ay may karapatan na malaman kung ano ba talaga yung sitwasyon, no, ng kalusugan ng ating Pangulo. Kung siya ba ay, di ba, yung sinasabing nagpupulburon o hindi, no, dapat malaman po ng taong bayan. At kung, di ba, mas pagkakatiwalaan natin ng ating Pangulo, di ba, kung di ba, susunod po siya sa sigaw ng taong bayan, no? Or mas pagkakatiwalaan natin siya kung talagang hindi po siya talaga gumagamit ng pulburon, di ba? Oh. Ngayon, kung ayaw niyang drug test, mga karabin natin, magdududa po ang taong bayan, di ba? So, gaya nga po ng sabi ni Atty. Tolentino kanina, karapatan din naman po ng taong bayan ng 31 million na malaman ng katotohanan, di ba? Pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick Yan, subscribe na po kayo mga karabin natin. Lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. It is for him to sit in the Luneta Park, magkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is approved. Drug test sa harap ng taong bayan. Ito ang hamon ni former President Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng palitan nila ng akusasyon sa isyu ng iligal na droga. Pilit ni Digong, bagaman wala siyang dapat patunayan dahil hindi naman siya ang kasalukuyang nakaupo sa pwesto, handa umano siyang magpa-drug test sa harap ng publiko ng magkaalaman. Kinumpirma niya ang paggamit ng fentanyl, pero iginiit na inireseta ito ng doktor at nasa 7 hanggang 8 taon na ang nakararaan nang huli siyang gumamit nito. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency, magkaroon ako ng talagang masakit. Marami pang mga isiniwalat ang dating presidente tungkol sa Pangulo, gaya ng pag-a-apply umano nito bilang Agriculture Secretary sa kanyang administrasyon, pero hindi umano ito tinanggap ng dating Pangulo. Ang mga isyu rin umano kaugnay sa pagkakasangkot sa illegal na droga ang dahilan kung bakit hindi niya ito inendorso noong nagdaang eleksyon kahit pa running mate ito ng anak na si Vice President Sara Duterte. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign to president? Bakit ka napag-rehabilitate? Hindi ko rin sinasabi na pa-rehabilitate ka ng lahat. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Pino na rin ni Digong ang napakaraming beses na pagbiyahe ni Marcos sa labas ng bansa, kabilang na ang pagdalo ng Pangulo sa F1 Grand Prix sa Singapore. Sa huli, sinabi ni Digong na ayaw naman talaga niyang makipag-away kay Pangulong Marcos. Ngunit nang dahil sa isinusulong na People's Initiative na naglalayong baguhin ang saligang batas, napilitan siyang ilabas ang kanya umanong nalalaman laban dito. Ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Si Marcos, mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas? As
asawa niya, pati kay yung pinsan niya. Sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong usap. Plus the congressman na Hindi rin nakaligtas sa pambabatikos ang Commission on Elections. Bagaman itinigil na ng komisyon ang pagtanggap ng signature sheets para sa People's Initiative, pinag-aaralan anya ng kanyang kampo ang paghahain ng petisyon laban sa COMELEC. ito namang Comelec, kayong Comelec, you better shape up. Tanggap kayo ng tanggap, kaya tanggap. For what purpose? What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressman or their men na binayaran ng 100 pesos? You know, Comelec, pag ginamit mo ang pera, tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, that is bribery. That is fraud. Hindi rin nakaligtas sa dating Pangulo ang mga hirit ni former Senator Antonio Trillanes na dapat nang magbitiw sa pwesto si VP Sara bilang delikadeza sa tumitinding alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Tugon ng dating Pangulo sa panawagan ni Trillanes, Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Kasi ang mismong militar, hindi nga nakikinig sa kanya. Trillanes is a simpleton. sa kabila naman ng ilang beses na pagpapahayag ni Digong ng posibilidad ng pagbabalik niya sa politika, sinabi nito na permanently retired na siya. I am permanently retired. Permanent na yan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito sa hamon no ni dating Pangulong Duterte dito kay PBBM na sabay po sila magpa drug test yan na. At yung mga banat naman ni Trillanes ay wag na po natin pansinin. Nako. Diba? Panggulo lang ito si Trillanes Ha? Gusto lang tatakbo ba ito ngayong senador? Mga karibin natin. Baka presidente ng takbuhan ni Trillanes sa susunod na eleksyon, Nako po. Well, anyway, mga karabin natin, ano naman po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? No? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Yan, mga karabin natin, maraming salamat po.